Education Supervisor na galing sa 1st District, galing sa Barangay Donggalo, si Flor Factor. Dati nagturo siya rito. Noong medyo pang probinsya pa yung lugar. Nung siya bumalik, gulat na gulat siya. Sabi niya, Congressman, nakakagulat ang San Agustin Elementary School. Dati, pang probinsya yan. Ngayon, ang tingin ko, parang University of San Agustin na. Kaya ako nagpapasalamat sa pagkilala ito ni kaibigang Flor Factor. Ayan pa yung mga ibang mga building sa San Agustin Elementary School. Ewan ko kung makukumpara niya sa mga school building sa makikita nyo sa 1st District ng Parañaque. Alam nyo, nung magsimula ang 15th Congress noong July, noong isang taon, 4 na school building na ang atin na ipagawa. At mula noong 2004 hanggang 2010, 32 na school buildings ang ating natapos. Kinilala rin, naalala niyo yung sinasabi ko, naranasan kong buhay sa isang kali na maputik o kaya maalikabok, depende sa panahon. Kaya isa rin to sa mga bagay na talagang pinagtuunan ko ng pansin. Kinilala ko na nagpagsemento ng pinakamaraming kalye sa kasaysayan ng Parañaque at ito yung mga record ko, 9 na street concreting projects mula na magsimula ang 15th Congress noong July, noong isang taon. Mula noong 2004 to 2011, 110 na mga kalye ang ating pinasemento. Pero noong unang termino ko, marami po mga kalye ang pinagawa ko at marami dyan ay sa loob ng barangay San Isidro. Ewan ko kung naalala nyo dyan. Meron sa Papa Pio, meron sa San Luis, meron sa marami mga kalye sa may Valley 6 hanggang doon sa kabila, yung Santos Compound, pati yung tulay. Doon sa may Santos Compound, si Roy Lugoles po ang nagpagawa niyan. Ito yung mga halimbawa ng mga kalye, Sukat Road, na ngayon pinakikinabangan nyo kahit na kayo ay nasa 1st District. Ito pa mga ibang kalye, ito pa yung mga kalye na bagong pinagawa natin, karamihan ay sa Barangay San Antonio, malapit sa inyo. Yung pagpawiden ng sukat, yung unang termino ko, 1992 to 1995, ito ang talagang binigyan ko ng konsentrasyon, pagpapawiden, pagpapalapad ng sukat. Dati makipot lamang ito, naalala nyo, matraffic, mahirap po. Pinalapad natin ito, nakipag-ugnayan ako kay Secretary Gregorio Villar at kay Presidente Ramos para pabilisin itong mga kalye nito. At yung Skyway Project. Alam niyo ang Skyway Project, ito ay sinimulan na isang ideya sa Parañaque. Ako ang nag-file ng tinatawag na Elevated South Superhighway Bill para lagyan ng pangalawang palapag ang South Superhighway. Alam niyo, nung ito yung binal ko, marami nagulat. Sabi nila, ano? Magkakaroon ng second story ang South Superhighway. Anong klaseng ideya yan? Pwede ba yan? Kasi yung iba, wala pang ganung karanasan. Ito nakita ko na sa ibang bansa. Kaya nag-file ako sapagkat yan lamang ang solusyon para mabigyan ng solusyon ang trapiko sa South Superhighway. Tinawanan ito ng marami, pero ako po'y nagpursige. Kinausap ko si Secretary Villar, kinausap ko si Speaker de Venecia, kinausap ko si Presidente Ramos. Yung dating suntok sa buwan, ngayon ay katotohanan na. Ito na po ang Skyway Project, isa sa pinakamalaking infrastructure projects sa Pilipinas ngayon. Alam niyo, ako'y natutuwa noong mga isang buwan na nakararaan. Nagkaroon ng meeting ang Parañaque Chamber of Commerce and Industry. Nagsalita ang presidente ng Skyway Corporation, si Chito Borromeo. Noong nagsasalita siya, tinuro niya ako at sinabi niya, yan po si Congressman Goles. Siya ang nagsimula ng Skyway Project dito sa Pilipinas. Kaya ako'y nagpapasalamat sa pagkilalang yan. Ibinigay sa akin mismo ng presidente ng Skyway. At ngayon, ang isa sa pinakamagalang proyekto ko ay ang pagpapagawa ng napakaraming mga covered courts. Ang tawag dito, mga Coliseo. Ito po ay halimbawa ng mga covered courts. Bakit kakaiba ito? Yung bubong ay kakaiba. Hindi po ito ordinaryong bubong na madalas natin makita na gawa sa metal, gawa sa lata. Ang ginamit dito ay polycarbonate. For the first time, sabi nga ng Department of Public Works, gumamit ng polycarbonate material, isang modern na material. Saan ko nakuha itong inspirasyon nito? Ito'y nakuha ko nung ako'y mamasyal sa Disneyland at dito mismo sa Ayala Town Center. Pumunta kayo sa Ayala Town Center, meron lugar dyan. Yung bubong ay transparent. Yan yung gawa sa polycarbonate at yan ay tinulad natin. Medyo mamahaling klaseng materyales pero hindi po natin tinipid yung ating mga proyekto dito sa 2nd District o Parañaque. Ito yung sa Dr. Arcadio
Eduardo Santos National High School, ang campus ay mayroong bubong. Ito naman yung sa Camellia Home sa Barangay Don Bosco. Tignan nyo, ibang klase ang bubong, di ba? Meron ba kayo nakikita ng ganyang klase bubong sa 1st District ng Parañaque? Ito naman ang sa Barangay Marcelo Green. Ito naman ang sa Sampaloc. Ayan, malapit na Sampaloc. Pwede kayo mamasal dyan. Sigurado, marami kayong mga kaibigan dyan. Ito ang isa sa pinamalaking Coliseum natin. Tingnan nyo, ito mga tao. Tingnan nyo kung gaano kataas ang bubong ng Sampaloc Coliseum. At ito naman ang sa eskwelahan. Ito, dating campus ito na open. Pag umulan, nababasa yung mga bata. Pinalagyan natin ang bubong. Ngayon, hindi na nag-aalala yung mga magulang sa kanilang mga anak. Ito naman sa Moonwalk National High School. Ito yung San Antonio Elementary School, may bubong ang campus. Ito yung sa San Valley Elementary School, may bubong din ang campus. Ito yung sa San Valley National High School, meron din bubong. Ito yung sa Masville Elementary School. Yan yung maraming mga eskwelahan. Kaya ngayon, ang dami pong tumulad rito. Meron mga gobernador, meron mga mayor, meron mga congressman na masyal sa 2nd District of Parañaque. At ngayon, tinutularan ito, ginagaya na. Yung lugar na dati walang bubong, yung mga campus na mga eskwelahan na dati walang bubong, ngayon, nilalagay na ng bubong bilang paggaya sa mga proyekto na pinatutupad natin dito po sa 2nd District ng Parañaque. Ito po ang listahan ng mga napagawa ko mga covered courts. Yan, from 1 to 10, bawat isa ay may numero. From 11 to 20, from 21 to 30, from 31 to 40, from 41 to 50, at mula sa 51 hanggang 56. Pero hindi pa po tapos yan. Habang ako'y nagsasalita, meron pang 8 na Coliseum na ngayon ay ginagawa at malapit na matapos, at meron pang idadagdag yan bago matapos ang taon. Ito ang mapa ng Parañaque at dito makikita nyo kung saan-saan pinagawa yung mga Coliseum. Ito po ang 2nd District ng Parañaque, Moonwalk, Melville, San Valley, San Martin de Porres, Marcelo Green, San Antonio, BF Homes, Don Bosco. Pasensya na po at sa ibang lugar medyo wala pang maumusbong na Coliseum. Dito lang kayo makakita na halos lahat ng mga komunidad ay nagkakaroon na po ng Coliseum. Mula nung magsimula itong kongreso na ito, noong July 2010, no, isang taon pa lamang, 22 na ang Coliseum na akin natapos. 22 po. Hindi po yan ilang taon, kundi isang taon mahigit pa lamang. 8 ang nasimulan na at maaaring matapos itong buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre. To date, 56 na Coliseum ang napagawa na natin. At katulad na sinabi ko kanina, hindi pa po tapos yan. Meron pa idadagdag yan. Palagay ko, bago matapos ang taon na ito, aabot ng 70 ang mga Coliseum na naipagawa. Kaya, ulitin ko po, ito ay nangyayari dito lamang sa 2nd District ng Parañaque. Hindi po sa Pangasinan, hindi sa Iloilo, hindi sa Masbate, hindi sa Mindanao. Dito lamang po sa 2nd District nangyayari yan. Pero hindi lang yan ang proyekto natin. Meron tayong mga desilting and riprapping project para po sa mga creek na bumabaha. Meron ba kayong mga creek na bumabaha sa inyong lugar? Meron, no? Meron ba kayong desilting and riprapping project doon? Siguro naman ay meron. Ito po ang mga sari-saring mga desilting and riprapping project natin na kailangan para malinis yung creek at malagyan ng riprap para hindi umusuos yung lupa at hindi sumikip yung creek. Ito yung creek doon sa Airport Village sa Barangay Moonwalk. Dati bumabaha ito, umaapaw ito. Itong litratong ito ay kinuha nung bagyo, mismong araw ng bagyong Pedring. Kita nyo, hindi tumaas ang tubig. Tinanong ko sa mga tao dyan, tumaas pa ang tubig? Dati umaapaw ang tubig dito. Ngayon, maganda na ang daloy ng tubig dyan sa creek niya. Mula na magsimula ang 15th Congress itong July last year, siyam na desilting and riprapping projects ang akin natapos. Mula na magsimula ako bilang congressman ulit noong 2004, 31 na riprapping projects. Hindi pa tapos yan. Sa ngayon, meron akong 3 malalaking desilting and riprapping projects sa mga malalaking creeks na mga maproblema mga creek
dito sa 2nd District o Parañaque. Pero kayo makikinabang dyan. Kasi halimbawa, yung Villanueva Creek, dumadalo yan sa 1st District. Yung mga Buaya Creek, yung mga Donggalo River, pumupunta yan sa 1st District. At ito naman, ang isang proyekto na nais kong banggitin. Hindi ko po ito proyekto. Ito ay proyekto ni Mayor Bernabe in coordination with the national government, lalo na ang PAGCOR. Bakit ko binabanggit ito? Bilang pagkilala sa kanya. Kasi ang laki ng epekto nito para sa ating kinabukasan. Tingnan nyo, 2006 ito. Nagsimula ang mga usapin ito noon pa. Kaya yung mga nakikita natin mga buildings yan na tumataas na. Pinapagawa mga building doon sa may coastal area. Ang tinatawag na Entertainment City. Lahat ho ng mga usapin dyan ay naganap noon pa. Hindi po last year, hindi 2 years ago, kundi noon pa ay naganap na yan. Naalala ko si Mayor Bernabe, doon kami nagkakampanya noong 2007, binabanggit niya yan. Sabi niya, mayroong magandang development na maaaring magbigay ng maraming trabaho sa ating mga kababayan sa Parañaque. Noong 2010 election, inulitin niya ito. Pero isa pa idadagdag ko, ang ordinansa, ang resolution na lokal ay ginawa noong September 2008. Hindi po last year. 2008 pa. Ay meron ng resolution dito. Ito yung tungkol sa Entertainment City. Ito po, Entertainment City in the reclamation area and providing for locators, etc. etc. Ang pangunahing proponent, si Konsihal Rico Goles, at nandito po ang listahan ng lahat ng mga konsihal na pumemarito na ulitin ko noong pang 2008 ay ginawa na po ito. Kaya kahit na wala po si Mayor June Bernabe, sa kanya ang kredito dito, 100% kanyang kredito, palakpan po natin si Mayor June Bernabe sa isang napakagandang programa ito. Ngayon, marami sa inyo napapansin, madalas akong naglalakad-lakad sa Silverio, naglalakad tayo sa Fatima, sa Nazareth, sa iba pang lugar, sa Tramo, sa Baclaran, sa La Huerta, sa BF, sa Barangay Don Bosco, sa maraming lugar, sa Sukat. Minsan nakikita nyo ako rito. Minsan nakikita nyo kung nag-standby ako sa Tropical, dito sa Jaca, na marami sa inyo ay nagpupunta. Marami tuloy nagtatanong, Congressman, parati ka namin nakikita dito sa loob ng Parañaque, palakad-lakad. Baka naman naglalakwatsa ka na sa Kongreso. Baka parati ka nang absent doon at doon ang trabaho mo. Tama nga naman sila, no? Kasi ang congressman, ang tawag dyan, man in Congress. Dapat nandun ka sa Kongreso. Kaya ka tinawag na representative, ikaw ang kinatawan, representative, dapat doon ka. Mga kasama, gusto ko sabihin sa inyo na kahit na iisa lamang ang aking katawan, nagagawa ko yung dalawang trabaho ko. Una, yung trabaho na kailangan parating malapit sa mga tao, nagmamasid at sumusubaybay sa mga proyekto, at nagtatrabaho din sa Kamara. Ito po ang aking record. Ako'y naging congressman noong pang 1992. 6 na termino na akong congressman. Pinagmamalaki po sabihin sa inyo, ni minsan hindi pa po nag-absent sa sesyon sa Kamara de Representantes si Congressman Roy Logoles. 100% perfect attendance po. Hindi po katulad ng iba. Isang taon pa lamang, meron ng absent. Hindi po ganyan si Congressman Goles. Ito po yung mga litrato habang ako ay umaattend ng sesyon, minsan nakatayo, minsan nakikinig. Pero siyempre, meron pa rin magtatanong, Congressman Goles, baka naman present ka parati, pero ikaw ay nagbubutas lamang ng upuan. Baka ikaw ay tahimik doon at miyembro ng Committee de Silencio. Hindi po. Baka naman hindi ka gumagawa ng batas. Tama ho sila, no? Kasi ang tawag sa amin, mambabatas. Ano ang trabaho ng mambabatas? Gumawa ng batas. Ano ang trabaho ng doktor? Magdoktor. Anong tawag sa trabaho ng engineer? Mag-engineer. Anong tawag sa arkitekto? Mag-arkitekto. Kung ang isang arkitekto ay hindi nag-arkitekto, kung isang engineer ay hindi nag-engineer, tama ba ang kanyang trabaho? Hindi po. Pag isang mambabatas ay hindi gumagawa ng batas, ginagawa ba niya ang kanyang trabaho? Hindi po. Kaya pag meron po humarap sa inyo na miyembro ng Kamara de Representantes, taga Batanes siya, taga Bicol siya, taga Mindanao siya, ang tanong niyo parati, ano na ba mga batas ang iyong nagawa, kaibigan? Ito po ang aking record bilang mambabatas. Naging author ng tinatawag naman landmark bills, mga batas na napaka-importante sa ating panahon. Ang
isa sa pinaka-importante, Climate Change Act of 2009. Alam niyo, ang climate change, parati pinag-uusapan sa TV, sa dyaryo. Bakit? Kasi ito isang malaking panganib sa ating buhay. Maaring tumaas ang dagat, maaring uminit, bumaba ang produksyon, magdulot ng maraming mga sakit. Kaya ngayon ito'y binabantayan. Ang inyong lingkod, author ng Climate Change Act of 2009, Republic Act 9729, nung ito ay mapirmahan, front page po ito, importanteng batas. Author ng International Humanitarian Law, yung United Nations, yung Red Cross, binantayan ito. Sapagkat mahalaga ito para sa karapatang pantao, lalo na sa mga lugar na meron pong gera. Naglalaban ang mga sundalo, naglalaban ang mga pulis, kalaban ang mga insurgents, at maaaring masaktan yung mga kaawa-awang mga sibilyan. Republic Act 1951, Principal Author, Roy Logoles. Philippine National Police Reform, pagreforma ng Philippine National Police, napakahalaga para sa ating buhay. Ang Principal Author, Roy Logoles. Philippine Coast Guard Act, sino sa inyo ang mga umuwi sa probinsya, sumasakay ng vapor at kinakabahan na baka magkaroon ng disaster sa dagat? Yan po ang makakatulong dito para i-modernize at ayusin ang ating Philippine Coast Guard. Isang mahalagang batas, Republic Act 1993. At siyempre, ang siyudad ng Parañaque dati ay hindi po siyudad. Dati isang ordinaryong bayan lamang. Sa bisa ng Republic Act 8507, ang mayakta niyang inyong lingkod, Congressman Goles, ang Parañaque ay naging City of Parañaque at nabago ang antas ng ating lugar. Salamat po. Expanded Senior Citizen Law. Hindi po ako ang principal author dito. Isa lamang ako sa mga ilang naging author dito. Tumulong tayo sa pag-craft ng batas dito. Sapagkat alam nyo, para sa mga senior citizen dito, noong una, 20% ang discount ninyo. Pero binawasan sapagkat pumasok yung VAT, naging 8% na lamang. Ang dami nagreklamo. Kaya ano ang sagot namin? Pinagtulungan namin ito. Nagkaroon ng expanded senior citizen law at ipinalik yung 20% discount para sa mga senior citizen. Ngayon, kung sakali po na mayroong mga senior citizen dito, kung sakali na kayo magpunta sa Tropical o kaya sa Jollibee, at kung sakali na ako ay makasabay nyo doon, hindi lamang 20% discount ang ibibigay sa inyo. Ibibigay sa inyo 100% discount. Ako na po ang sagot sa pagkain nyo doon sa lugar niyo. Magkasabay tayo. Education agenda. Naalala niyo yung sinabi ko? Ang pinakapundasyon kung bakit ako'y nakatayo rito, edukasyon. Ang pinakapundasyon kung bakit nakarating ako ng medyo mataas-taas na antas sa buhay, edukasyon. Hindi po ako anak mayaman. Hindi po ako pinamanahan ng malaking kayamanan ng aking mga magulang sapagkat wala naman sila. Pero ang nakatulong sa akin, edukasyon. Kaya ito naman ang binibigyan din ko sa aking programa ng responsableng gobyerno. Naging ama, father of the nationalization ng Parañaque National High School. Bakit importante ito? Alam niyo kasi ang isang ordinaryong high school, pag naging national, bibigyan ng dagdag na budget ng gobyerno nasyonal. Bibigyan ng dagdag ng mga teachers ng gobyerno nasyonal. Kaya ngayon, itong Parañaque National High School, umuunlad sapagkat meron dagdag ng milyong-milyong budget galing sa gobyerno nasyonal. Republic Act number 7841 ang mayakda ang inyong lingkod, Roy Logoles. Dr. Arcadio Santos National High School, Republic Act 8884, nationalization po yan. At itong bandang huli, dito po sa 2nd District, at dito muling magpapasalamat ako kay Mayor John Bernabe. Sapagkat dati wala kami mga bagong high school, pero sa isang iglap, nagkaroon ng Sun Valley High School, nagkaroon ng Mundok High School. Ngayon, sa napakabilis at maikling panahon, yung dating Sun Valley High School, Sun Valley National High School na, Republic Act 10064, Moonwalk National High School na, Republic Act 10065, sa bisa ng mga batas sa mayakda ang inyong lingkod. Nauna pa ito sa maraming ibang high school, hindi lamang po sa Parañaque, kundi sa mga ibang mga bayan na matagal ng high school, pero hanggang ngayon ay hindi pa national high school. Ano pa yung mga panukalang batas? Magtatanong, kumusta naman yung trabaho mo ngayon? Baka naman porque ikaw ay 6th-term congressman na, baka tamad ka na sa trabaho mo sa Kongreso. Meron pa rin po tayo mga panukalang batas. At ito po ang mga halimbawa. Nung matapos
Matapos ang SONA ng ating presidente, naglabas siya ng isang libro. Ang tawag dito, Priority Legislative Measures of the President. Dito, nilista nila, pinili nila ang 23 na priority legislative measures. Isipin nyo, there are 24 members of the Senate. Mayroong mahigit 280 na miyembro ng Kamara de Representantes. Bawat isa dyan nagpa-file ng mga panukalang batas. Libo-libo ang mga na-file na panukalang batas. 23 lamang ang pinili ng presidente. Isipin niyo kung gaano kahirap mapili ng presidente. At sinuwerte po ako, hindi lang po isa ang napili sa akin, kundi 3 sa 23 na panukalang batas ang mayakda ang inyong lingkod, Congressman po ng 2nd District ng Parañaque. Ano ba itong mga panukalang batas nito? Witness Protection Bill para sa mga saksi sa mga krimen, para pangalagaan sila, para lumakas sa kanilang loob, katulad ni Jul Lozada at ni Colonel Rabusa. Anti-Money Laundering Bill, ito yung panukalang batas tungkol sa mga tinatagong mga ninakaw na mga pera. Ninakaw ng mga drug lords, mga gambling lords, at yung mga korap na opisyal ng gobyerno na mahirap hanapin. Pero sa pamamagitan ng pagpapalakas ng anti-money laundering law, madali na mahanap itong mga nakaw na pera na ito. At yung Maritime Zones Bill, alam nyo, ang Pilipinas na papaligiran ng karagatan. Meron tayong territorial sea, merong exclusive economic zone, merong Spratlys, merong South China Sea. Maselan na mga bagay. Importante para sa ating soberenya, importante para sa ating seguridad, importante para sa ating kayamanan bilang isang bansa, sapagkat sa karagatan na yan, meron nakatagong mga yaman katulad ng langis, katulad ng isda. Ito Maritime Zones Bill, kung may batas, ay magpapangalaga sa ating seguridad, sa ating soberenya, sa ating karagatan. At meron pa ibang dagdag, ang Department of Information and Communications Technology, modernization ng Bureau of Jail Management and Penology, modernization ng Bureau of Corrections, at yung isang pangunahing advokasya ko, yung pong Spratlys. Mahalaga ang Spratlys para sa ating kinabukasan, para sa ating kayamanan, para sa ating seguridad. Meron isang bansa na makapangyarihan sa malapit. Ito ang ating exclusive economic zone. Anong gusto nilang gawin? Gusto nilang kamkamin yung ating karagatan upang yung kayamanan dyan ay mapasa kanila. Huwag po tayong pumayag dyan. Yan ang dahilan kung bakit madalas at tumayo si Congressman Goles para ipaglaban ang issue ng Spratlys. Meron pa tayo ibang mga activities. Halimbawa, mga livelihood projects, yung mga tao na pinili natin para maglinis yung kanilang kapaligiran, lalo na yung mga lugar na malapit sa creek, at sila ibabayaran ng Department of Labor and Employment. Ito yung Dole Tupad Program, 264 ang beneficiaries. Ewan ko, meron pa kayo ganito sa inyong lugar? Meron din po, haligi naman. Meron tayong TESDA scholars, meron tayong 304 na scholar beneficiaries sa 2nd District ng Parañaque. Meron tayong scholarship program sa pamamagitan ng pag-ugnayan sa CHED, 1,340 scholar beneficiaries ng CHED sa 2nd District ng Parañaque. At meron tayong medical assistance program, tuloy-tuloy po ito, walang patid. At mula nung magsimula ang 15th Congress noong July last year, 4,633 na ang nakinabang dito sa ating PGH referral program, pinapadala at binibigyan ng konting financial assistance ang mga pasyente sa PGH. At kasama din dito yung 1,378 na mula dito sa 1st District ng Parañaque. Hindi po nagmamaramot si Congressman Goles sa inyo sapagkat hindi ko makalimutan ang tulong na inyong binigay. Kayo ang dahilan kung bakit ako ay naging congressman noong 1992 at ito naman ay binabalik ko sa inyo. Kaya po, kung sakali meron man sa inyo na mga kailangan ng tulong sa PGH, huwag naman yung mga simpleng karamdaman, no? Kayo paubo-ubo o kaya konting lagnat. Yung mga medyo masela ng konti na kailangan natin ang tulong ng isang moderno at malaking ospital na katulad ng PGH, huwag po kayo magatubili na lumapit sa amin. At ito po, ayokong banggitin sabagat sa litrato na lang, medyo malungkot ang litrato. Pero hindi po maiwasan. Ang buhay parang awit lamang. Mayroong simula at
merong katapusan. At kung sakali umabot ng katapusan sa buhay ng isang mahal sa buhay, doon po sa amin sa 2nd District ng Parañaque, basta't ang pamilya na yan ay tinatawag na indigent, sagot na po ng programa ni Congressman Goles ang pagpapalibing. Full na libreng pagpapalibing po yan, wala pong pili, hindi po tayo namimili, at sa aking pagkaalam, dito lamang sa 2nd District ng Parañaque, ginagawa yan. Hindi po ginagawa yan sa Ilocos, hindi ginagawa sa Bicol, hindi ginagawa sa Mindanao. Dito lamang po sa 2nd District ng Parañaque, ginagawa itong programa ito. At pasensya na lang sa mga taga 1st District, sapagkat ayon sa regulasyon, hindi po pwede yung mga nakatira sa ibang distrito. Kailangan po ang isang tao ay bona fide na residente ng 2nd District ng Parañaque. At siyempre, kasama yung aking debate, pakikipagdebate, kasi sinabi ko kanina, ang trabaho ng isang congressman, man in Congress, representante, dapat kinatawan ninyo, boses ninyo. Ang isang congressman na hindi nagsasalita sa Kamara de Representantes, hindi mo tumutupad sa kanyang tungkulin. Hindi siya nagiging tapat na representante. Pag siya ay tahimik, hindi sumasama sa committee, hindi tumatayo sa plenaryo, hindi nakikipagdebate, miyembro po siya ng Committee de Silencio na pinagtatawanan namin doon sa Kamara de Representantes, yung mga takot magsalita ron sa kung anong kadahilanan. Ito yung usapin tungkol sa reproductive health, ito naman yung sa SONA, ito yung sa budget. Ito yung budget ng isang taon. Nagtrabaho kami, inabot kami ng alas 3 ng umaga. Natapos ang trabaho, pinisinta ni Speaker ang budget. Andito po si Speaker, andito naman si Congressman Goles, malapit sa likod ni Speaker. Itong taong ito, nagtrabaho ulit, inabot kami ng halos ating gabi. Ito po yung litrato nung matapos ang plenaryo ng ating budget. Andito si Speaker Belmonte, andito si Majority Leader Gonzales. Ito po yung grupo na nagtrabaho, at andito po si Congressman Roy Lagoles. Ito naman yung nung ako'y tumayo sa privilege speech ko tungkol sa sprat list. Katulad na sinabi ko, pinaglalaban natin ang issue na ito. Ito ay sa Foreign Affairs. Ito yung kinonfronta namin ang Department of Foreign Affairs dahil sa napakabagal ang kanilang pagproseso ng mga passports. Ewan ko kung meron sa inyo rito na apektuhan yan. Salamat po. Passport na dati inaabot ng 30 days, matapos ng aming pag-pressure sa TV, ngayon sabi nila 10 araw na lamang ay maaari na magkaroon ng appointment sa Department of Foreign Affairs. Ito naman yung tungkol sa Committee on Energy, tungkol sa enerhiya. Malaking issue ang enerhiya para sa ating lahat. Elektrisidad, sa manggagaling ang power. At meron din kami programa. Sana naman, huwag niyong kailanganin ito. Pero just in case, meron kami pinamimigay na wheelchair. Baka meron po sa hindi lamang po ito para sa 2nd District, pati sa 2nd District ay nakikinabang dito. Kung sakali na meron sa inyo mga kailangan ng wheelchair, basta't pakita namin na talagang kailangan ng wheelchair sa isang mahal nyo sa buhay o kaya saklay, makakaasa po kayo na ito ay makakarating sa loob lamang ng 1 linggo. Ito yung mga picture ng mga kababayan natin na nakinabang dito sa ating wheelchair program. At pinag-uusapan din yung mga sasakyan na ginagamit ng mga barangay. Alam nyo, noong unang termino ko, 1992 hanggang 1995, 3 taon, ito po yung mga sasakyan na pinadala ko sa iba't ibang mga barangay. 16 barangays, bawat isa tumanggap ng 1 Anpra, 2 multicab, 1 dump truck, at kasama na rin yung mahigit 20 mga eskwelahan sa iba't ibang lugar ng Parañaque. Suma total, mahigit 84 na mga sasakyan sa loob lamang ng 3 taon. Hindi po 8, hindi 12, hindi 20, kundi 84 na sari-saring mga sasakyan. May maliit, merong malaki na pinakinabangan ng gusto dito po sa buong syudad ng Parañaque. Kasama po dito sa Barangay San Isidro. Naalala nyo, meron dump truck natin nakapark dito sa harapan ng Barangay Hall. Yan po ay galing kay Congressman Goles. Naalala nyo, merong Anpra noong una, meron 2 multicab, ang isa puti, ang isa pula. Yung mga yun ay galing po kay Congressman Roy Lagoles. Ngayon po, tuwing binibigyan ko ng briefing yung mga ilan tungkol sa mga proyekto ko, ang
ang isang pinagtataka nila, sabi nila, Congressman, parang napakarami ng project mo. Mukhang malaki ang budget po, hindi po. Alam niyo, ang budget ng isang congressman ka ng 2nd District ng Parañaque, congressman ka ng Batanes, congressman ka ng Bicol, pare-pareho lang ho ang budget. Kaya siguro nakikita ang pakiramdam parang napakarami sapagkat meron pong estratehiya tayong ginagamit dyan. Ang tawag dyan yung responsableng gobyerno na kung merong halaga, merong pondo na ipinagkakatiwala kay Congressman Goles, tinitiyak ko na lahat yan ay babalik sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo. Makita niyo po, meron tayong pinapagawang kalye, marami. May pinapagawa tayong school buildings, marami. Meron tayong libreng palibing. Meron tayong PGS referral program na hanggang sa inyo ay nakikinabang kayo. Meron tayong saklay, meron scholarship, at meron isang napakalaking programa. Yan po yung pagpapagawa ng napakaraming mga covered courts sa 2nd District ng Parañaque. Isipin nyo halaga, 22 na ang natapos. 22 na covered courts sa loob lamang na mahigit isang taon. Kasama ang 8 na ginagawa pa ngayon. Kasama ilan pa na gagawin pa bago matapos ang taon. At ulitin ko, kaya ito nagagawa sapagkat tinitiyak ko po na ni isang kusing, ni isang sentimo ay wala pong nadadivert sa ibang bagay na hindi kailangan ng mga tao. At isang bagay po, alam nyo, ako po ilang dekada na nagsisilbi sa gobyerno. Naging opisyal ng Philippine Navy, naging Deputy Administrator ng Marina, naging Postmaster General, naging miyembro ng kabinete, naging congressman sa loob ng 6 na termino, matatapos ang aking pang-6 na termino. Pero pinagmamalahi mo sabihin, itong klase ng responsableng gobyerno nito na ni minsan po hindi nagkakaso sa ombudsman si Congressman Roy Logones. Malinis po ang record ng congressman ng 2nd District ng Parañaque, ng dating congressman ng Long District ng Parañaque. Yan po ang pinagmamalahi namin sa inyo. Kaya yan po ang aking presentasyon. Sana po ay mapag-aralan niyo ito ng gusto. Yung iba't ibang sangkap na tinatawag kong responsableng gobyerno. Ang isang congressman dapat gumagawa ng proyekto. Pero hindi sapat yan. Ang isang congressman dapat naririnig ang boses sa Kamara de Representantes at ang patunay dyan at kung siya ay nakikita nyo na nagsasalita sa pamamagitan ng telebisyon sapagkat ito naman ay kino-cover ng TV. Ang isang congressman, kung siya ay tapat sa kanyang tungkulin at tama ang kanyang ginagawa, dapat siya ay gumagawa ng batas. Meron siyang mga panukalang batas na kinikilala ng kanyang kapwa mambabatas. Kaya yan po aking masasabi, yan po ang record ng inyong lingkod, Congressman Goles, bilang pagpapakilala sa inyo. At sana po ay lalo nyo maunawaan kung ano ang naging filosofiya na aking pinapatupad, na aking sinusunod ang filosofiya ng responsableng gobyerno. Sa muli po, ako'y nagpapasalamat.